So, eto na nga mga sangkay ang malaking balita ngayon. Sisilipin na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang malaking sekreto ng ating gobyerno sa nakalipas na isang dekada. Nako mga sangkay, malaking information po ang mailalantad ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, kung gusto mo lagi na ma-inform sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sanggay, ako po ay excited na pag-usapan ito. Kasi ito ngayon sinasabi ko lagi mga sangkay na kailangan po talaga maimbestigan ito ng malaliman, ng kalkalin na po talaga yung mahabang panahon mga sangkay na nananalaytay po itong basurang sistema mga sangkay na korupsyon sa ating gobyerno ng mahaba na pong panahon mga sangkay na nakaugat na. Ngayon kasi ayon po sa report mga sangkay, ito yung balita ngayon. Ayon sa report, ayon po dito mga sangkay, infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon kakalkalin ng Independent Commission. Ito yung gusto kong mangyari mga sangkay kasi may mga mapapanagot dito ng mga dating mga opisyal ng DPWH, dating congressman, dating lahat ng mga mga sangkay mayayari po dito maliban pa po yan sa mga kasalukuyang nagnakaw sa kaban ng bayan mga sangkay. Grabe no? Nakita nyo yung pera na pinaghahati-hatian? Alam nyo mga sangkay, napamura po dyan si PBBM. Hindi niya po inakala mga sangkay na ganun po kalala na ang pagiging gahaman ng tao mga sangkay sa pera. Mukhang alam nyo, totoo talaga yung sinasabi sa Biblia mga sangkay na ang pagmamahal sa pera, diba? For the love of money ay siyang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At ito yun mga sangkay. Dahil po sa pera, nagawa po nilang lokohin ang Pilipinas, pagnakawan ng mga Pilipino. At alam nyo, economic sabotage ito Mga sangkay kasi itong mga project, ito po ay tutulong na mapalago yung ekonomiya ng ating bansa. Pero anong ginawa nila mga sangkay? Ninakaw nila mula sa atin. So talagang grabe itong kasakiman at nakakakilabot mga sangkay itong ginawa nila sa mga Pilipino. Ayon po sa report, nilagdaan na ni Pangulong Marcos September 11 ang executive order, ito na mga sangkay, nalilikha sa Independent Commission for Infrastructure. So yun, mga sangkay, titingnan po doon. Yung commission na ito po ay magkakalkal at maggigisa ngayon mga sangkay sa kung anuman ang katotohanan tungkol po dito sa mga nakawan sa ating gobyerno. Ang naturang komisyon ang mag-iimbestiga sa mga aligasyon ng korupsyon, irregularidad at maling paggamit ng pondo sa mga proyekto ng gobyerno para sa flood control at mga kaugnay na proyekto sa nakalipas na 10 taon ayon sa news release ng Presidential Communications Office. So maganda itong masilip mga sangkay kasi si PBBM, alam niyo ilan pa lamang ang flood control? 5,500. 5,000 mga sangkay. Pero nakita na po kaagad niya na mayroong mga ghost project. While ang iba, let's say, panahon po ni PRRD, ilan po mga sangkay yung ilan yung flood control niya at that time? Almost 14,000 na flood control projects mga sangkay ang sumambulat ayon po sa datos. So ang tanong kasi doon, lahat ng ito nga ba ay nag-i-exist? O itong mga sangkay ay guni-guni lamang? Kasi kung guni-guni lamang po ito, yari tayo dyan. Diba? Ang laking pera, almost 14,000 na mga flood control pa lamang po yan mga sangkay. So,
papaano kung ghost project yung kalahati nun? Eh di ang laking pera nun, mga sangkay. Ang nawaldas, kalahati, no, sa 14,000. So talagang nakakilabot itong ginawa nila sa ating gobyerno o sa ating bansa. Ayon sa executive order, bubuuhin ang ICI, ito yung pangalan ICI ng isang chairperson at 2 miyembro na may napatunayang kakayahan, integridad, katapatan at pagiging independence. Ito 3 sila eh. Isang chairperson, 2 miyembro na may napatunayang kakayahan, integridad, katapatan at pagiging independence. Ang isang sekretarya na pamumunuan ng isang executive director na may ranggong undersecretary ang magbibigay ng administratibo at teknikal na suporta. No, ito mga sangkay, hindi po ito bara-bara na. 'Di ba? Hindi na po ito bara-bara, hindi po tulad sa ginagawa mga sangkay ng iba diyan. Mambihira, nagpapahiring sila lang ang nagtatakipan lang sila sa kanilang mga nasasakupan. Senado at sa Congress nagbabanatang parang po silang para po silang nag-flip top lang eh. Tutok ng ICI pala, hindi pala ICC, na magsiyasat, tumanggap, mangalap at suriin ang mga ebidensya, ulat at intelihensya at impormasyon tungkol sa mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno, sa flood control at iba pang infrastruktura. Inatasan din ang ICI na magsagawa ng pagdinig. Ito yung inabangan ko. Kumuha ng mga testimonya at mag-issue ng subpoena para sa pagdalo ng mga saksi at pagkuha ng mga dokumentong kinakailangan sa kanilang investigasyon. Ito po mga sangkay. Kaabang-abang po talaga ito ngayon mga sangkay kasi ito po yung magiging lehitimo na mag-iimbestiga at magsasagawa ng hearing. Tungkulin ng Independent Commission na irekomenda ang pagpasok ng mga saksi sa Witness Protection Program at kung kinakailangan i-endorso ang mga individual para sa state witness status sa Department of Justice. So ganito pala kalalim mga sangkay yung kanilang magiging role dito. Inatasan din ang ICI na kumuha ng mga dokumento at impormasyon mula sa Kongreso na may kaugnay sa kanilang investigasyon. May karapatan din silang magrekomenda ng pagsasampa ng angkop na kasong kriminal, sibil o administratibo sa Office of the Ombudsman, DOJ, Civil Service Commission at iba pang kinauukulang ahensya. Pati na rin ang magmungkahi ng mga hakbang para sa matuwid o pagtutuwid at mga panukalang batas upang mapabuti ang transparency at pananagutan sa mga programa ng infrastruktura. Nako, eto na yun. Eto na yung inaabangan natin. Prioridad ng komisyon ang pagsisiyasat sa mga flood control projects sa loob ng nakalipas na 10 taon. So, ayan na, mga sangkay for 10 years na mahabang panahon na naging sekreto ito, bubukay kayo na. Finally, the one and only president, mga sangkay, na kumalaban sa sindikato sa loob ng gobyerno. Si BBM lamang po yan. Wala pang iba. Ito na lang, tanungin ko kayo. Sinong corrupt na official ang napakulong ni PRRD at ilan? 'Di ba? Nung isiniwalat nga po niya yung about sa mga ghost projects noong 2020, may pinakulong ba si Tate Digong? May investigasyon bang nangyari kagaya nito? May pinuntahan ba ng mga ghost projects? Wala. So talagang mga sangkay, kumbaga malalimang investigasyon ito at si BBM lamang po ang nakagawa nito. Hindi ko maiisip paano niya binangga yung kanyang sariling gobyerno. Pero wala kailangan mga sangkay, emergency na po ito kasi trilyon-trilyon na po ang pinag-uusapan dito na nanakaw sa kaban ng bayan. The ICI shall provide monthly reports of the Office of the President through the Office of the
Executive Secretary, the ICI shall likewise cause the publication of its accomplishments as such and such other relevant reports. Ito na yun, mga sangkay. Alam nyo dati, mayroon pong kalintulad po na ito, di ba? Yung anti-corruption ni PRRD. Pero ang tanong diyan, mga sangkay, may napakulong ba sila? May mga big fish ba silang nayari, mga sangkay? Wala. So, ito ngayon, talagang may pangil, no? At kaabang-abang. So, ngayon, 10 years. Sakto na siguro yan, no? Kasi, daw sinasabi mga sangkay na year 2000 pa po ito nag-umpisa, itong ganitong klaseng sindikato o sistema sa loob ng gobyerno, itong kalokohan na nakawan. Pero, ang goal ni PBBM, yung mga, kumbaga presko pa, 10 years ago, mga sangkay, kakalkalin ito mga proyekto. Kung totoo nga ba mga sangkay na nag-i-exist ito sa ating planeta. Kasi kung hindi po ito nag-i-exist, mga sangkay, malaking panloloko ito sa taong bayan at dapat po silang managot. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.